Eh, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Makaalis po dito sa ako ko. Kasi po ilang beses niya na po akong binanya. Hinawakan niya po lahat ng maselan na bagay ng katawan ko. Sasabi ko, tulungan niyo po ako. Ilang gabi na po kung di makatulog ng maganda, makakain ng maganda. Natatakot po ko dito. Sa rapid tulungan niyo po ako makaalis dito. Makauwi na po sa Pinas. Maliliit pa po ang mga anak ko. Sa rapid tulungan niyo po ako. Ngayon po naglagay. Yes, sir. I use So, it. No, no problem. no, sir. No, I want to see. No problem. Pinipil. But, sir, Opo. No problem. this Oh, wrong. wrong what, sir? Wrong. Pinipilit. Hinahawakan po No, no, yung no. kanyang Opo, ma'am. maselang hagi ng kanyang katawan. Ma'am. Mga kapatid, si Ma'am Crystal Shane Grospe at humihingi nga po ng tulong dahil siya po ay minumolest siya na po ng kanyang amo. Naging emotional na po si Sir Jojo. Sir Jojo, ikwento niyo po kay attorney kung paano po napunta sa inyo o paano po pagsumbong sa inyo ni Ma'am Crystal Shane po. 4 na araw na po kasi yung humingi ng tulong sa akin. Hindi ko na po sir matanggap yung ginagawa sa kanya sir kaya lumapit. Hindi naman po ina-actionan ng agency po. So, nakapunta ka na sa agency. Tumawag po kami sir. Tumawag ka. Opo. Yung bang video nung asawa mo, napadala mo na sa agency yan? Opo. Anong sabi nila? Wala naman pong sir. Sabi papakuha daw po dun sa employer niya sir ngayon. Kailan mo nasabi sa agency yan? Araw-araw po kasi namin inaano sir. Hindi, Tatlong araw simula na po. kailan pa? Kailan pa nalaman ng agency mo yan? Nung Biyernes po. Si Ma'am Crystal Shane Grospe, magandang hapon po Ma'am Crystal. Magandang hapon andyan din siya. po. So Ma'am Crystal, kamusta po ang inyong kalagayan dyan ma'am? Andito po ako sa kusina ngayon kasi po yung amo kong lalaki nandun po sa kwarto niya. Crystal, Ang sabi niya po sa akin, hilutin ko na naman daw po siya mamaya pagkatapos ng trabaho po. Natatakot po ako kasi po pag papahilot po siya, hinawakan po lahat ng masela na bahagi ng katawan po. Crystal, si Attorney Villamor ito? Yes po. Crystal, siguraduhin mo lang habang nakikipag-usap ka sa amin ngayon, safe ka ha kasi baka makita ka, matsambahan ka ng amo mong nakikipag-usap o tumatawag sa amin ha. Kaya siguraduhin mong Opo. safe ka. Okay, Crystal, gaano katagal ka na dyan? Pag pinatay ko na po, ibig sabihin nandito na po siya. Sige, okay. So bibilisan ko ang tanong ha. Gaano katagal ka na Opo. dyan? Magdadalawang buwan na po ako sa 16, sir. So first time mong ma-deploy dyan, na OFW? So 2 months ka nang time ko nandyan. po. Gaano katagal ka na niyang minomolestya? Wala po, magdalawang linggo na po na ganito ginagawa po niya sa akin. Ginagawa niya po to pag wala po yung amo kong babae. Kasi sabi niya po, pag magsusumbong daw po ako daw po yung malalagot. Sabi Okay. niya po, tsaka puputulan daw po niya yung wifi ko. Okay, so hinihipuan ka o hinahawakan ka sa masiselang parte ng katawan mo? Lahat po, ramas-ramasin niya po. Sabi ko, wag po. Sabi ko, hindi po kasi ako makabidyo ng maganda. Kaya nag-record na lang po ako. Tapos sinuwad niya po yung sharpan ko kahapon. Gusto niya po kong galawin. Tapos tinulak ko po siya. Nasaktan po yung opera niya. Oh. Sige, tingnan natin ha. Kasi pinarating na itong problemang ito ni Jojo ng husband mo doon sa agency mo. Kumontak na ba sa'yo yung agency mo? Tumawag po sa akin. Ang sabi po sa akin ng agency ko, huwag daw po kong magtrabaho para isoli daw po ko ng amo ko. Ang sabi ko, hindi po pwede yan kasi natatakot po ako dito. Kung pwede kunin na lang po kung hindi daw po allowed sa kanilang manguha ng tao po sa mga employer po. Ang employer daw po ang magsusoli. Paano po ko isasoli ng employer ko? Ayaw po ko isoli dito. Nagkasakit po ako nun. Ayaw po ko isoli. Ipapakulong pa po ako. So Crystal, ang sinabi ng agency mo bilang remedyo dyan sa problema mo ay huwag ka magtrabaho para yung employer mo Isoli. ay isoli ka. Opo, yun po yung sabi po Hindi nila sa akin. sinabing i-rescue ka o i-coordinate Wala po. nila sa OWA para makuha ka dyan? Wala pong Walang sinabing ganon? ganon. Ang sinabi po sa akin, isusoli daw po ko sa agency at hanapan po ko ng bago kong employer. Joy, ano bang balak nyong gawin dito sa inyong OFW na dineploy sa Saudi Arabia? Nakasama namin ngayon sa linya. Bali, nakakausap niyo po siya ng ngayon dyan. Oo.
Kasi bali, kahapon lang din po kasi namin na-receive yung kanyang concern po. And then kagabi, kausap ko din naman po siya. Ganun din po yung kanyang asawa. Kasi yung difference po kasi ng oras po natin, attorney, doon po sa Saudi, medyo maaga-aga pa po. Pero pina-follow up naman na po namin yung regarding po sa kanya. Ang sabi po namin sa kanya kagabi is mag-antay lang po siya na yung employer po niya iyahatid po siya doon po sa aming agency. Ini-expect nyo ay basta na lang siya ihahatid ng employer niya? Saan ihahatid? Opo, doon po sa aming agency po. Bakit naman gagawin ng employer yon? Hindi po, ganun po kasi, attorney, ang sistema namin. Ay. Ang sistema po, ng, kapag may mga ganyan po na concern, at yun din po yung batas sa kanila doon sa Saudi, tapos po na may mga ganyang usapin, pagdating po sa worker, at between po sa kanilang mga employer, dapat po talaga po si employer ang magdadala doon po sa Joy. agency, magbabalik. Joy, ang angal ni Crystal ay minomolestya siya o hinihipuan siya ng employer niya. Don't tell me na yung employer ay ihahatid sa inyo yung OFW telling na, hinihipuan ko to kaya sinusoli ko na. Yung bang ini-expect yung gagawin ng employer? Attorney, kasi Ako, Joy. pinaliwanag din naman po namin yan sa kanila. Ha? Na hindi lang din naman po ang worker ang papakinggan namin na side. So papakinggan din po namin yung side po ni employer. Kaya po yun po talaga ang aming request, na idala po siya ng employer niya doon po sa aming agency, na ibalik po siya. Pero Joy, shouldn't you give the OFW the benefit of the doubt? Siguro paniwalaan mo muna, tsaka mo imbestigahan. Kesa Opo, yung attorney, pagdududahan aware naman mo po muna, kami. di ba? Opo, aware Di ba, naman Joy? po kami regarding po sa niya, sa kanyang concern. Kasi siya rin po talaga mismo ang nakausap namin kagabi. Okay. Kaya po aware na po kami dyan, kahit po yung agency namin doon sa Saudi, aware na po pagdating po dyan. Pero bakit hihintay nyo pang ihatid ng employer doon sa agency? Bakit hindi pa kayo magpapunta ng taga-agency nyo doon at puntahan si Crystal? Kapag ka ganun kasi, sir, na yung agency namin ang pumunta po doon sa kanilang bahay, lalabas po kasi na trespassing eh. Wala po kasing ganun na... Kahit meron ng batas. panghahalay? Kahit meron ng panghahalay, ma'am? Hindi pa po natin... Kailangan, masabi madam, na ihahatid yun po pa ng talaga ang amo? Opo, oo. Sige po, ano na lang po. Tapos, madam, sinasabi pa na sinusunitan niyo pa po si Ma'am Crystal. Ay, hindi po. Sa ganito po ako sa tinagal ko na po dito, hindi po ako nakikipag-usap ng pagsusungit sa mga worker. Kasi actually dapat po talaga mga inaano pa po yun, ine-encourage pa po yung mga yan eh. Teka lang, Joy, ito pa ha. Bakit naman ituturing na trespassing ang pagpunta nyo sa bahay ng Hindi employer? ko po alam, attorney, pero ganun po ang batas sa Saudi. Ha? Bawal po talaga ang What pumunta if ang mga agency sa mga bahay po ng employer. Na-forward na po natin ito kay Sir Arnel Ignacio Okay po. para mapaimbestigahan po itong Force International Agency. Pero Okay nasa po. Kuwait po si Sir Arnel, nasa linya po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Attorney Malonzo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Attorney, tama po ba yung sinasabi po ng Force International Agency na hindi daw po sila pupunta doon bagkus ang amo daw po? Hihintay yung employer mag-surrender. Opo. Okay. So, ganito po kasi, no? Totoo naman po, hindi kasi tayo pwede basta mag-barge in po sa bahay po ng employer. So, ang pinaka-persahan na po na gagawin yan, dapat magpa-file po ng case or ng complaint. Kung hindi talaga yan, isusurrender po. Kasi ang importante po kasi muna is of course yung ating OFW, si Crystal ay mailagay po sa kumbaga sa shelter o sa FRA accommodation para po yung threat po sa kanyang dignidad bilang babae ay mahinto na po. Okay, ma'am, paano mapapacilitate yung sinasabi yung maidala na siya sa shelter? How do you trigger that? Unang-una po, yan, yung agency po talaga kailangan mag-legislate muna. So pag hindi po talaga sinurrender pa rin ng employer yan, despite na yung complaint po, no, na meron na pangahalay. Kasi this is a serious offense na po eh. So kakasuhan na po talaga yan. Po yung employer pag ganun po. So, Joy, nadidinig mo yung sinasabi ni Attorney Sherilyn Malonzo, ha? Apo, sir. So, Apo, attorney. What we're just telling you, Joy, is wag nyo namang hintayin na lang kung kailan isurrender ng employer yung OFW. Baka by the time na isurrender yan, bangkay na lang yan.
Huwag nyo nang hintayin umabot pa ng ganon. Okay? Bali, ano na lang po, attorney, opo. Bali, kung nakakausap niyo po siya ngayon, yung OFW, kung pwede po, after po ng usapan po natin ngayon, pakausap ko rin po siya. Okay, Joy. Tawagan ko po siya. Kasi Sa papuslit, messenger po. papuslit lang siyang tumatawag. Nakatawag siya kanina. Apparently, wala na siya ngayon dahil baka pinatawag na siya ng amo niya o... Nawala na po. kasi ang sabi niya, once na maramdaman niyang nandiyan na yung amo niya, she will just papatay na lang yung telepono. So wala na siya sa linya sa ngayon, no? So Joy, I don't think that you should give this a passive attitude. Please try to be more active about this. Hindi maganda yung hihintayin niyo na lang na isurrender siya ng employer. Because I don't think that will happen dahil minomolest siya nga siya eh. Di ba? Okay? Dahil pag sinabi mo ususurrender, ano sasabihin ng employer? Ba't niya sinusurrender? Dahil umaangal na minomolest siya? I don't think the employer will admit that. Okay? Okay, attorney. Okay, we don't expect you na magbabarge in kayo. Okay? Nalulusobin nyo. Siguro it's enough na kumatok kayo ron, ipaalam ninyo na may sumbong sa inyo yung ating OFW. Ano? Joy, ha? Please, let's give our OFW the benefit of the doubt. Bigyan natin ng benepisyo na isipin na maaaring tama yung sinasabi niya because kung hindi ganun na magiging approach natin, baka by the time na gumalaw ka, huli na ang lahat. Joy, nadinig mo naman sinabi ni Attorney Malonzo, di ba? Try to be more active about the situation rather than passive. Yung maghihintay ka na lang. Joy, please. Okay? Okay po. Okay? At magkri-Christmas pa naman ngayon. Di ba? Ma'am Sherilyn? Yes po, attorney. Ma'am, pakimonitor mo na lang yung situation, ha? I-coordinate na po namin ngayon sa MW officials natin para po maipatawag na rin yung FRA po. Sige, ma'am. Ipaalam na sa employer po itong reklamo ni Crystal po. Ma'am, as usual, you enjoy our confidence na I'm sure maayos natin ito. Ma'am, thank you very much. Maraming salamat Tsaka po. advance Merry Christmas po. No? Advance Merry Christmas po at maraming salamat po sa tiwala. Jo, taga Isabela ka? Dino Isabela? San Guillermo, sir. San Guillermo. Manong anak yon? 3, sir. Ilan taon na yung mga bata? 2, 4, tsaka 7 po yung panganay po. Si Crystal, first time niya mag-OFW? Opo, sir. Okay. Dati anong trabaho ni Crystal? Wala po, sir. Sa bahay lang po kasi nakikita niyo yung hirap po ng buhay kaya nakipagsapalaran po para sa mga bata. O sige, tingnan natin. Nadinig mo naman yung sinabi ni Ma'am Sherilyn, ano? Opo. Workout natin, ha? Ilan anak mo? 3? Opo, sir. Kami na nga yung aking talent. Wala akong... Yung talent video ni attorney. Wala akong pamasko dito. Tingnan, bigyan natin ng ano, ha? Para may sabi mo, galing kay Shari. Namigay ng pamasko. Wala na. Ito na lang pera ko. Ito, yan. Kunin mo. Tagwa 1,000 yung mga bata, ha? Ito na. Ayan na, attorney. Ang mahiwagang. Ang mahiwagang envelope. Maraming Opo. salamat. Opo, maliban pa dyan, sir, sagutin na rin po namin yung pamasahe po Yan, ninyo ha? pa uwi po ng Isabela, Waited sir. mo na. Ibila mo ng ano yung mga bata. Siguro Jollibee o pasalubong pagdating doon, ha? Opo, sir. Basta sir, ang sa amin lang sir, bago po magpasko ay makakasama niyo na po ang Thank you po, si Ma'am Crystal. Yun po ang i-workout po ng team po namin na makasama niyo po siya at ng mga anak po ninyo. Opo. Ayan, diyan ka pa pala. Umibigay na. Crystal, nadinig mo yung usapan, ha? Crystal? Maraming salamat po. Kamalaman po ng amo ko dito na nagsumbong ako. Lakasan mo yung loob mo. Huwag kang mag-isip ng negative, ah. Opo, nakagan-anos ka. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Lumalaban ako para sa inyo. Salamat sa lahat ng tumutulong sa akin. Sa Rapidol po. Sana pagdating ko dyan sa Manila, mayakap kita. Sige, Crystal, kausap naman namin si Ma'am Sherilyn kanina, no? She will work on your case as soon as possible para makauwi ka bago mag-Christmas, ha? Salamat po. Sana po makuha ako ng ligtas dito. Maraming Para salamat makauwi ka po. na. O, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat po sa binigay niyo sa anak ko kasi po Sige, para may- pangarap po maraming pangarap po para- silang mag-Jollibee yung mga anak ko. Sige. Okay, Hindi pa po okay. sila nakapasok ng Jollibee. Ay, sobra-sobra yung pang Jollibee. Pag pauwi nyo, ma'am, sige po, bigyan po namin kayo ng additional pang Jollibee po Ay. sa mga bata. Basta, madam, ang pinaka
priority lang po natin is makauwi po kayo ng safe dito sa Pinas at makauwi po ng Isabela. I-work out na rin po natin sa OWA, ma'am, para po yung sa kaligtasan niyo po ngayon, ipapapull out na po namin kayo dyan sa amo po ninyo. Huwag ka mag-alala, Crystal. Maraming salamat po, Ma'am Pag nakabalik Cheryl. dito ha, itre-training namin siya para maisama namin siya doon sa negosyong walang puhunan program. Idol Rafi Tulfo, maraming salamat po sa inyo. Dati po napapanood lang po namin kayo. Ngayon po, nandyan na po kami. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo. Sana hindi po kayo magsawang magbigay ng tulong sa mga tao katulad po sa akin na OFW, walang kakayanan. Maraming salamat po sa Rafi Tulfo. Pagdating ko po dyan sa Manila, kahit mayakap ka lang po sana kita. Sige, daan ka dito sa amin pagbalik mo ha. Promise mo yan ha. Opo. Sige. At pagdating dito ka magpasalamat later on pagka nakabalik ka na. In the meantime, make sure na safe ka dyan ha. Opo. Sige po, dyan na po yung amo ko. Dyan na po yung amo ko. Sige po. Kayo na lang, sir. Kakausapin ko po kayo sa kabilang studio, sir, no? Ibibigay na din po namin yung exact location po ni Crystal sa OWA para po mapa-rescue na po natin. Okay, sir?